testimony na pinagdalaw natin mga kapatid. Salamat sa mga patotoong na binigay nila. Encouragement sa bawat isa na patuloy na nakikita natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kumikilos sa bawat buhay ng bawat isa at nagbibigay ng encouragement din sa bawat isa kung paano tayo lalakad sa ating buhay pananampalataya. Alright? Ang ating pag-aaralan sa oras nito, bilang pagpapatuloy ng ating series sa aklat ng Colossians, isang verse lang yung ating pag-aaralan ngayon, sa verse 11 ng chapter 3. Ang sabi niya rito, "Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all." Sa Tagalog, ang sabi niya rito, kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahat. Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay may titulong Understanding Christ is All and in All. At bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin nararangalan sa sandaling ito na patuloy mo kami binibigyan, O Diyos, ng pribileyo, na patuloy ka namin makilala. Patuloy namin maintindihan ang tunay na kahulugan ng buhay. Salamat po sa gabay, sa buong maghapon, sa isang buong linggo. Maging sa sandaling ito na minsan pa, binigyan mo kami, O Diyos, ng pribileyo na patuloy namin pag-aralan ng iyong mga salita. Buhay ka, O Diyos, katulad ng iyong mga salita na patuloy na nangungusap sa bawat isa sa aming Panginoon. At minsan pa, Ama, sa trono ng biyaya, patuloy po namin kinikilanan. Tunay nga, hindi po namin maunawaan yung mga salita kung hindi ka, O Diyos, kikilos sa amin. At kung may mga nakikita kang balakid o hadlang na maaaring nagagawa namin, naisip namin, nasasabi namin na hindi ka aya-aya sa iyo. Kaya muli po, O Diyos, sa oras ito, ang paglilinis sa aming dalangin, Panginoon, upang wala pong magiging balakid sa aming pag-aaral sa mga sandali ito, O Diyos. Lord God, minsan pa, dalangin po, O Diyos, na sa tulong biyaya mo, tunay nga na patuloy mo akong ibaba, upang nang sa gayon, ikaw po, O Diyos, ang siyang tunay na may tataas. Salamat po, O Diyos, sa pribileyo ito. At muli, patuloy namin dinadalangin na tunay nga, ikaw po, O Diyos, ang siyang kumilos sa kabuuan, Panginoon, ng mensaheng iahayag sa mga sandaling ito. Ito po, O Diyos, ang aking sabdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Alora, bago tayo picture muna tayo kasi nakakatuwa kapag ang ganyan ng daming tao. Dito muna. Grazie. Alora, dito nga sa ating pag-aaralan, Understanding Christ is All and in All. Pag-unawa na si Kristo ay lahat at siya'y sumasalahat. Dito sa ating pag-aaralan, kumbaga, sa topic natin ito, sa lesson natin ito, kumbaga ito yung mas magpapakilala sa atin kung sino nga ba si Jesus bilang Diyos, ika nga. O yung mas makilala natin siya, ika nga. Kung hindi mo kilala ng lubusan si Jesus Christ bilang Diyos, sa pag-aaral nito, sa mensahe ni Pablo dito sa aklat ng Colossians, mas higit nating makikilala si Jesus Christ bilang Panginoon, bilang Diyos. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, kumbaga, Christ means, the name Christ has a meaning. Christ means the anointed one or the Messiah. Christ is not his last name. Some people think his first name is Jesus, his last name is Christ. Pero hindi. Kumbaga, Christ is his title, he's Jesus, the Christ, Jesus, the anointed one. Kumbaga, siya ang Messiah, siya ang tagapagligtas, siya ang hinirang. Ika nga. At dito nga, kumbaga, ang sabi nga niya rito sa mensahe na ating binasa,
Kaya wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan. Kasi, kumbaga, makikita natin na isang kultura ng mga Hudyo, lalo na yung mga National Judaism, lalo na yung mga false teachers na nasa iglesia ng Colossians, kumbaga, masyadong mataas ang kanilang tingin sa kanilang pagiging Hudyo. Pero dito, kumbaga, ang sabi nga ni Pablo, sinalungat niya ito. Kaya sinabi nga niya na wala ng Greek, wala ng Hudyo, ika nga. Their legalism is met with the words, no circumcised and uncircumcised. Wala ng tuli at wala ng dituli, ika nga. Wala ng malaya o wala ng alipin, ika nga. At ang sabi nga niya rito, wala ng barbarian, wala ng Scythian. Ang sinasabi niya rito, kumbaga, yung barbarian was originally one who didn't speak Greek, whose language sounded like barbar. At ang sabi niya rito, it came to refer to an uneducated, uncultured foreigner. Pag sinabing barbarian, Scythians were known as a savage, cruel people, the lowest type of barbarian. Kumbaga, yan yung sinasabi ni Pablo. At ang sabi nga niya rito, na ipinaunawa rin ni Pablo doon sa text natin binasa, na wala ng slave, wala ng free man. Kasi maaaring, binanggit niya to kasi yung si Onesimus na, kumbaga, pinaunawa niya na si Onesimus na isang alipin kay Philemon na siyang kanyang amo na dapat wala na kayong pagkakaiba sa larangan kung kayo'y na kay Kristo. Ika nga. Kaya kung minsan, yung realidad na minsan, tayo mga katulong, parang nasasaktan, kakatulong ka na nga, pero ang baba pa ng tingin sa iyo. Kaya sabi nito ni Pablo, kumbaga, yung alipin at amo, wala nang pagkakaiba kung ikaw ay na kay Kristo. At dito, ang sabi nga niya rito, kumbaga, sa Galatians 3:28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa 1 Corinthians 12:13, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sa Ephesians 2:15, pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Kumbaga dito, makikita nga natin na isang biyaya ng Diyos na bagamat merong mga pagkakaiba ang mga taong binunggit dito, kumbaga nagiging isa, nagiging buklod, nagkakasundo, ika nga. Bakit? Dahil kay Kristo. At dito, kumbaga, mahirap unawain, pero isang mirakulo na dahil sa biyaya, sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, nagiging isa, nagkakasundo, at nagiging katawan ng ating Panginoong Kristo. At dito sa ating pag-aaralan, meron tayong mga some key points. Una na key points natin, ang sabi nga niya rito, understanding that we must be Christ-centered in our personal lives. Sa letter A, ang sabi nga niya rito, Christ is all in God's eternal purpose. Everything God is doing in His eternal purpose centers in the Lord Jesus Christ. Lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay nakasentro kanino sa ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng pinag-aralan din namin halimbawa kahapon sa youth, kumbaga, honor the parents God gave you. Ang sabi doon sa pinag-aralan namin, kahit sino man yung magulang mo, kumbaga, yan ang dahilan o yan ang purpose ng Diyos kung bakit yan ang magulang mo. At ganun din, ang sabi naman dito na lahat ng ginagawa ng Diyos, kumbaga may kinalaman sa dakilang plano ng Diyos na nakasentro lahat ito. Kanino? Kay Jesus Christ.
At dito, ang sabi nga niya sa John 17 verse 5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. At dito, pinaunawa nga ni Pablo na si Kristo ang pinakang sentro ng God's eternal purpose. Kumbaga si Jesus Christ ang pinakang kabuuan ng plano ng Diyos, ika nga, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. At ang sabi nga sa Ephesians 1:3-12, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isa ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Verse 6, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kumbaga dito, ipinaunawa ni Pablo na ang plano ng Diyos magkakaroon ng kaganapan dahil nakasentro kanino? Kay Jesus Christ, ika nga. Kaya dito makita natin na mas nakikilala natin kung sino nga ba si Jesucristo, ika nga. At ang sabi nga niya rito sa ating pag-aaralan sa aklat ng Colossians, dito may makikita tayo na 6 ways from the letter to the Colossians in which Christ is all in God's eternal purpose. Una, ang sabi nga niya rito, Christ is the image of the invisible God, the fullness of deity in bodily form. At ang sabi sa Colossians 1:19, ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. And then sa Colossians 2:9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Kasi nga ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin lubusang makikilala ang Diyos. Pero sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo, kumbaga mas nakilala natin kung sino at ano ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga kung gusto nating makilala talaga ng tunay ang Diyos, kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga niya rito, sa John 14:8-9, kumbaga dahil ang ugali ng tao, kadalasan, to see is to believe. Kaya dito sa John 14:8-9, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan kami. At ang sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Kumbaga, matagal nang kasama ng mga apostol, kabilang si Felipe, kasama nila ang ating Panginoon Kristo. At sa kanilang pag-uusap, kumbaga, dumating sa punto na tinanong ni Felipe si Jesus kung sinabi niya na ipakita mo sa amin ang Ama. Pero ang sabi ni Jesus Christ, kung sino nakakita sa akin, nakakita niyo na ang Diyos. Kumbaga dito, malinaw na sinasabi
na makikilala natin ang Diyos ng lubusan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Maging sa John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kumbaga, kaya mapalad tayo na kahit hindi natin nakita personally ang ating Panginoong sa Kristo, pero naririto tayo, nananampalataya tayo sa Kanya. Maging sa 1 Timothy 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kumbaga, kung gusto natin makilala, maunawaan kung paano kumilos, kung paano ang pamamaraan ng Diyos, kumbaga, ang mas kilalanin natin ay ang ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa kanyang pagkakatawang tao, kumbaga, mas maintindihan niya at naranasan niya ang ating pagiging tao. Kasi nagkatawang tao ang ating Panginoong sa Kristo. Pangalawa, Christ created all that exists. Sa Colossians chapter 1 verse 15-16, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang spiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kumbaga, ang sabi niya rito, all things have been created through, kanino? Through Him and for Him. Clearly, Jesus Christ Himself is not created. Kasi, di ba, katulad halimbawa ng ibang mga sekta, sinasabi nila na si Jesus Christ ay unang nilikha. Pero dito, malinaw na sinasabi na, ang sabi nga niya rito, kumbaga, ang lahat ay nalikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kumbaga sa day of creation, naroon na si Jesus Christ. Because Jesus Christ is God, ika nga. Sa creation pa lang naroon na siya, ika nga. Hindi siya first created God only, created God lang, hindi. Kumbaga dito, makita natin na sa creation pa lang, ang sabi nga, nilikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Dito malinaw na makikita natin, maging ang sabi ni John, sa John 1:3, ang sabi nga niya rito, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Nino? Ni Jesus Christ. At walang anumang nilikha o nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kumbaga, yung pinaniniwala natin, ang Diyos ay isa. Pero meron siyang tatlong persona. At sa day of creation, naroon si Jesus Christ, ika nga. Maging ang Santong Espiritu, naroon, ika nga. Kaya nga, sabi nga niya rito, kumbaga, as the Creator, Christ is sovereign over all that exists. Lahat ng nilalang, He is the only rightful Lord of your life and of all that you have. Lahat, ika nga. Lahat ay nalikha sa pamamagitan niya, ika nga. At maging, ang sabi nga niya rito, sa pangatlo, Christ is eternal and in Him all things hold together. Sa Colossians 1:17, ang sabi nga niya rito, He is before all things and in Him all things hold together. Ang sabi, He is before. Bago pa man nangyari, naroon na siya. Before the priority in time, naroon na sino? Si Jesus Christ. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasa salalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Maging sa John 8:58, ang sabi nga niya rito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na.
Kumbaga ito yung pinapersecute si Jesus Christ ng mga Israelita, ng mga Jews, ika nga. Sino ka ba? Sa kaninong authority at ikaw ay nagpapahayag ng ganyan? Sino ka ba? At ang sagot ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, Jesus said, I am. He was referring yung sa Exodus 3:14 where God tells Moses, I am who I am. Doon sa Tagalog, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga, sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Ito yung mga sandali na kung saan ay isusugo si Moises sa Egypt, at kapag ikaw ay tinanong ni Paraon at ng mga Egyptian, sino ka ba? Sino ba nagsugo sa inyo? Sabihin mong I am, which is God. At dito, alam ng mga Israelita, alam ng mga Hudyo, nung sinabi ni Jesus Christ na bago pa ipanganak si Abraham, ako nga, ika nga. Alam ng mga Hudyo yun. Kaya nung marinig nila doon, gusto nilang batuhin si Jesus Christ. Gusto nilang i-stone to death kasi akala nila blasphemy. Pero sinasabi lamang ni Jesus Christ kung sino siya, ika nga. Kaya gustong batuhin ng mga Israelita si Jesus Christ ng mga eksenang ito. Pero dito pinapatunayan na si Jesus Christ ay Diyos, ika nga. At dito, kumbaga, bulag sa katotohanan ang mga Israelita ng mga sandaling ito, maging sa panahon natin ito, may mga Jews pa rin na hindi talaga nila matanggap si Jesus Christ. They were blinded, ika nga. At dito, makita nga natin na, ang sabi nga niya rito, sa pamamagitan niya, in Him, all things hold together. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, kung bakit ang solar system, kung bakit ang universe, sa dami ng planeta, sa dami ng asteroids, sa dami ng stars, hindi nagkakabunggo-bunggo, merong Diyos na may hawak at may control na lahat. Jesus Christ hold together all these things, di ka nga. Kung wala ang ating Diyos, lahat tayo nagkagulo-gulo na sa mundong ating ginagawa. Kaya nga sabi, in Him all things hold together. Siya ang may control sa lahat in the universe. At dito, kumbaga, malinaw na sinasabi na si Jesus Christ ay Diyos. Yung pang-apat na pinakikilala rito, Christ is the beginning, the firstborn from the dead. Sa Colossians 1:18, ang sabi nga niya rito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Sa Colossians 3:10, ang sabi nga niya rito, at nagbihis na ng bagong pagkatao, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kumbaga, malinaw na sinasabi nga niya rito na patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Alam naman natin na, kumbaga, ang ating pag-asa bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, walang iba ang ating pag-asa ay sa ating Panginoong Kristo. At dito, makikita natin na ang ating pag-asa na mamatay man tayo sa mundong ito, sa physical bodies natin, kumbaga, may pag-asa tayo na tayo muling bubuhayin muli. At dito, alam din natin na si Jesus Christ ay binuhay muli. At dito, alam din natin na sa Bible, may mga ilang tao rin na binuhay muli sa kanilang pagkamatay. Pero, itong mga binuhay na muli ay muling namatay physically. Imbetse,
Si Jesus Christ, sa kanyang resurrection, sa kanyang muling pagkabuhay, nanatili siyang buhay. Hindi siya namatay. At katulad nating mga mananampalataya, kung ano yung katawan na nagkaroon si Jesus Christ, ito yung sinasabing magkakaroon din tayo. Yung glorified, perfect body na tinatawag. Yung mga nabuhay na muli, katulad ni Lazaro, katulad ng mga, kumbaga yung bata, ika nga, nung kay Elijah, ika nga, namatay muli sila sa kanilang physical na pangangatawan. Imbes si Jesus Christ, nung siya'y mabuhay muli, nananatili siyang buhay. At dito, naganap yon para nang sa gayon, ika nga, makita natin na tumanda man tayo, magkasakit man tayo, katulad halimbawa na yung testimony rin ni halimbawa ni Brother Benji na yung matagal niyang driver, ika nga, so ito, namatay. Pero kung may Kristo siya, hindi ko alam, pero sa muling pagkabuhay, bibigyan din siya ng perfect glorified body. Ganon tayo. Kumbaga, si Jesus Christ ang ating pag-asa. Mabulok man ang ating physical body, mapapalitan ito. Yung panglima na pinapaalala sa atin, Christ will come to have first place in everything. Sa Colossians 1:18, muli ang sabi nga niya rito, siya ang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Sa Ephesians 1:10, ang sabi nga niya rito, pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ibig sabihin, kumbaga, we must seek daily to put Christ in first place. Siya lagi ang ating first priority. At makita natin na sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating mga goals, sa lahat ng ating mga objectives, ipakita natin, makita ang kaibahan na si Jesus Christ ang ating priority at ang objective natin ay maipakilala siya. Maitaas siya, ika nga. Kasi dapat siyang itaas. Christ will come to have first place in everything. Sa lahat ng ating gagawin, kaya nga bilang isang mananampalataya, napakahalaga na yung pagiging born essential natin or being good testimony inside or outside the church. Kasi sinong ipinakikilala natin? Si Jesus Christ. Kasi karapat-dapat na siya ang una sa lahat. Pang-anim, ang sabi nga niya rito, through Christ, the entire creation will be reconciled to God. Sa 1:20 ng Colossians, ang sabi nga niya rito, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Sa Romans 8:18-23, sa ganang aking ang mapagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sanlilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanlilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanlilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanlilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Kumbaga, makikita natin na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, kumbaga, meron tayong
pag-asa sa darating na panahon. In glorious time na darating sa ating mga mananampalataya. Kaya sabi nga niya rito, Christ is all in God's eternal purpose and we are in Him. Yung pag-asa natin na tayo, hindi naman natin alam dati ito Lahat tayo kaaway din ng Diyos. Mga pasaway din tayo. Lahat tayo lumakad din sa mga kadiliman, mga pandaraya ng mundong ating ginagalawan. Pero by the grace of God, ang Diyos ang siyang gumising sa ating kalalagayan espiritual, ipinaunawa sa atin ang tunay nating kalalagayan, at nagkaroon tayo ng pagkakataon makipagkasundo muli sa Diyos. Sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi nga niya rito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang plano ng Diyos na, kumbaga, ang sabi nga, kumbaga, lilikha ako na sasamba sa akin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga, hindi naman tayo mga Israelita, pero we are considered as spiritual Israelites. Kaya, kumbaga, by race, we are Gentiles, hindi tayo Israelites. Pero, kabilang tayo sa nakipagkasundo sa Diyos. Kabilang tayo sa mga pinamanahan ng mga spiritual blessings na ipinangako ng Diyos. At yung pangalawa, sa letter B, ang sabi nga niya rito, Christ is all in God's plan of salvation. Ang sabi nga niya rito, sa Colossians, pinakita niya muli. So sabi nga, in Christ we have redemption, the forgiveness of all our sins. Colossians 1:14, sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Colossians 2:13, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kumbaga, kay Jesus Christ lamang. Ang tanging kailangan natin para tayo malinis sa ating mga karumihan. Katulad halimbawa ng inawit ng ating Sister Jenny, na makita natin sino ba talaga ang ating kailangan. Kumbaga, makita natin na ano muna yung ating kalalagayan. Lumalakad tayo sa lungat sa Diyos. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, kumbaga, nagkaroon ng direksyon ng ating buhay. Nakita natin na si Jesus Christ lamang ang ating kailangan para tayo malinis sa ating mga karumihan. At ang sabi nga niya rito, if Christ is all in the sense of forgiving us all our transgressions, kumbaga, tanging kay Jesucristo lamang ang tanging paraan para tayo patawarin sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan. Patunay lamang na wala tayong magagawa, wala tayong kailangang idagdag para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Ano lang magagawa mo? Magsisi. Magsisi tayo sa ating mga karumihan. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang magagawa natin. Pero sa pagpapatawad, para tayo ma-reconcile muli sa Diyos, ika nga, wala tayong magagawa. Good works, hindi. Good works, resulta yan kapag meron ka ng relasyon sa Diyos. Ika nga. Pagiging religyoso, hindi. Kahit maging religyoso ka, pero wala ka pa rin, hindi mo pa rin tinatanggap, hindi ka pa rin umaamin sa iyong mga pagkukulang, pagkakamali, hindi rin mabubura ang dumi ng kasalanan sa iyo.
Kaya nga dito, ang pinaunawa nga sa atin dito, na yung mga Jew, akala nila magiging matuwid sila sa harapan ng Diyos dahil sa ginagawa nilang pagsunod sa kautusan. Pero hindi. Kahit tuliin sila, pero hindi pa rin nila lubusang magaganap ng buong-buo ang pagsunod sa law o sa kautusan. Ang sinasabi nga, magkamali ka, hindi mo lang masunod ang isa, palyado ka na. Kaya walang makakasunod sa lahat-lahat, ika nga. By grace lang, ika nga. Kaya nga, ang sinasabi rito ni Pablo, wala nang pagkakaiba ang tuli sa hindi tuli, kundi sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. In Christ, in all, and in Him, in all. Kumbaga sa lahat, sa pamamagitan lamang kay Jesus Christ. At yung sinasabi nga na, kasi noon, may mga magulang na tawag dito, alipin. Kaya kapag ipinanganak yung anak nila, alipin din sila. Pero kapag ang magulang mo ay malaya, kaya kapag ikaw yung pinanganak na ang magulang mo yung malaya, malaya ka. Kaya nga sinasabing wala nang pagkakaiba ang Philippines sa Malaya. Wala nang pagkakaiba ang Griego sa mga Hudyo. Kasi ang mga Griego, akala nila matataas silang tao sa larangan ng kanilang mga nalalamang filosofiya. Ika nga. Ang mga Hudyo, akala nilang mataas sila sa kanilang pananaw, sa harapan ng Diyos, sa pananaw ng kanilang lahi bilang Israelita, kasi yun ang kanilang pananaw. Ika nga. Pero ang sinasabi nga ng Diyos, kumbaga, hindi dahil sa lahi mo. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos, lilikha ako ng sasamba sa akin sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sapat na sabihin mong Israelita ako para ako'y maging ligtas. Hindi. Kumbaga yun yung sinasabi ni Pablo. Kaya hindi matanggap to ng mga Hudyo. Kaya nakarating sa atin eh. Kaya nakarating sa mga hindi mga Israelita ang kaligtasan. Kaya nagkaroon ng iglesia, ika nga. Kaya meron tayo ngayon, ika nga. Kung isang katotohanan na sinasabi nga, wala nang pagkakaiba ang tuli sa hindi tuli, ang Griego sa Griego sa Hudyo, ang Malaya sa alipin, ika nga. Kung ikaw ay na kay Kristo, ang lahat ay sa Kanya ay sumasalahat. Yun yung pinaunawa ni Pablo, ika nga. Kaya kahit magpait-paitan ka, pero kung wala kang Kristo, hindi ka pa rin makakabalik sa relasyon mo sa Diyos. Kailangan natin ang pagsampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa, ang sabi nga niya rito, in Christ, we are complete. Ang sabi ni Pablo sa Colossians 2:10, in Him you have been made complete. Sa Ephesians 1:3, ang sabi nga niya rito, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinagkalooban tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Kumbaga meron tayong mga spiritual blessings. Pero, para nating matanggap at mas maunawaan kung ano yung sinasabing mga spiritual blessings na ito, siyempre, kailangan nating lakaran yung ating spiritual journey. Para ma-discover mo kung ano yung sinasabing pagpapalang spiritual na sinasabi rito. There is something to reveal while you walk in your spiritual journey.
Hindi mo madidiscover yung mga spiritual blessings na yan kung hindi ka lalakad sa spiritual journey mo. Kaya nga sabi rito, Ephesians 2:7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mababatid mo ang mga pagpapalang sinasabi ng Diyos, ng mga salita niya, ika nga, habang nagpapatuloy kang lumakad sa kalooban ng Diyos. Hindi mo maintindihan ang mga bagay nito kung kung hindi ka lumalakad. Kung wala kang paglago, ika nga, hindi mo maunawaan, hindi mo mararanasan ang mga sinasabi nito. Hindi mo ma-discover ang mga bagay nito, ika nga. Sa pangatlo, sabi nga niya rito, in Christ, we have all the treasures of wisdom and knowledge. Sa pamamagitan ni Kristo, nagkakaroon tayo ng wisdom, ng knowledge. Ang sabi nga sa Colossians 2:3, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Hidden treasures implies that we need to dig and seek out these riches. Kailangan mong hukayin. Kailangan mong hanapin. Ika nga. Hindi yan basta na lang click, ayan na ang spiritual blessings mo. Hindi. Hindi yan katulad ng, halimbawa, pesta ngayon, may handaan ngayon, nadyan ka, naghihintay ka na, nadyan yung pagkain, kakain ka na lang. Hindi ganun. Kumbaga, para makuha mo, maintindihan mo kung ano yung mga spiritual blessings na yan, kailangan mo pag-aralan, saliksikin, pag-aralan, alamin, ika nga, maranasan ang mga bagay na yan. Para ma-discover mo. Kumbaga, at yung paglakad na yan, kumbaga, matututunan natin habang lumalakad tayo, at yung iba, pagdating na ng taktang oras, kapag kasama na natin ang Diyos. Pero ang pinaunawa sa atin dito, kumbaga, malalaman natin yan, mararanasan natin yan, sa pamamagitan ng, kaya nga binibigyan tayo ng knowledge and wisdom na tinatawag. Paano tayo nagkakaroon ng knowledge and wisdom? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya masabi, in Christ we have all the treasures of wisdom and knowledge. Pag sinabi mong knowledge, knowledge refers to the knowledge of God and of ourselves as revealed in Scriptures. Yung kaalaman na makilala mo kung sino ba ang Diyos at sino ka ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, yung wisdom refers to the skill of applying God's revealed truth to our daily lives. Yung wisdom, yung mga natututunan mo, paano mo i-apply sa buhay mo. Yun ang wisdom. Ganito pala. Yung pagtitimpit, ang tinuturo ng Diyos, halimbawa, patience. Halimbawa, nag-aral nga halimbawa kami ng kahapon sa mga youth. Honor the parents God gave you. Ang sabi nga doon sa isang pag-aaral, ang Diyos ang nagsabi na igalang niyo ang inyong mga magulang, ang inyong ama at ina, sapagkat ito ang pangako ito ang utos na may kasamang pangako. Sa Old Testament, sa Exodus 20 verse 12. Pero inulit din yan ni Pablo sa New Testament. Maging sa Colossians, papasukan din natin yan, dadaanan din natin yan. Pero sabi nga doon, kaya sinabi ng Diyos yun, na ito ang utos na may kasamang pangako, kasi kaya nga utos na may kasamang pangako, yung realidad na hindi laging madaling sumunod sa ating nanay at tatay.
Aminin nyo na, naging pasaway din kayo. Pero ang sabi, igalang, irespeto, ika nga. Ibig sabihin, irespeto, igalang mo ang iyong magulang. Sapagkat ito ang utos na may kasamang pangako. Ang pangako sa Diyos magmumula. Ibig sabihin, ang sabi nga niya rito, ngayon, alam mo na, natutunan mo na. Ngayon, paano mo i-apply? May knowledge ka na, nalaman mo na eh. Yung wisdom, magdadabog ka ba? Susungit ka ba? O susunod ka? Yun ang wisdom. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, binigyan tayo ng Diyos ng knowledge and wisdom. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, ika nga, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, kumbaga itinuturo na si Jesus Christ ang kabuuan ng dakilang plano ng Diyos. Kaya maging sa Luke, ang sabi nga 24:27, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Sa 44, pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa lahat ng mga awit. All of the New Testament shows how Jesus fulfilled that the Old Testament prophesied of Him. Isinakatuparan ni Jesus Christ ng ating Panginoong Kristo ang lahat ng mga nabanggit tungkol sa Kanya sa lumang tipan. At dito, kumbaga, sa pag-aaral natin, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ika nga, patuloy nating hilingin sa Diyos, sa Santong Espiritu, na igwida tayo, samahan tayo upang sa maunawaan natin ang hiwaga ng kanyang mga salita. Ang sabi nga sa John 5:46, kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Kaya nga mga kapatid, ang sinasabi nga niya rito na sa pamamagitan ng ating Panginoong sa Kristo, may mga pagpapala tayong makakamtan sa Kanya. At isa na nga riyan, yung magkaroon ka ng knowledge and wisdom, di ka nga, ayon sa Kanyang mga salita. Pangapat, in Christ, we have all the hope of eternal glory. Sa Colossians 1:27, ang sabi nga niya rito, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. We must seek to make Christ our only hope in every trial and difficulty of our lives. Sa lahat ng mga pagsubok, mga nangyayaring difficulties ng buhay natin, habang naririto pa tayo sa lupa, maintindihan natin, ilagin natin lagi ng pag-asa natin, kumbaga, sa Diyos. Kumbaga, laging nakasalalay sa Kanya. Yung mga solusyon na ating gagawin, nakasalalay ko ano ang nais ng Diyos. Kumbaga, huwag tayong sasalunga. Kumbaga, lagi pa rin natin iaayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Colossians 3:4, si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ano sabi? Bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, ang sabi, ang tunay na talaga nating buhay, ang tunay na nating buhay ay kanino? Kay Jesus Christ.
Yun na ang tunay nating buhay. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Dahil si Jesus Christ ang buhay natin, kumbaga yung mga sakripisyo ating nararanasan sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya at pagsunod sa Kanya, ika nga, mahayag din tayo, ika nga. My good and faithful servant. Kumbaga, siya ang tunay na buhay natin. Kaya nga, ang pinapaunawa sa atin, i-apply natin ito sa buhay natin. Oo, hindi subito. Practice. Kumbaga kung saan yung, pag-aralan mo muna ito. Pag medyo nasanay ka na rito, ito naman. Kapag nadagdagan, ito naman. Practice, ika nga. Kasi ito na yung buhay natin, ika nga. Kumbaga, this is our lives. Kumbaga, anumang kahit may mga difficulties, may mga trials, may problems, bahagi yan ng ating paglakad sa ating buhay pananampalataya. Kasi ang tunay nating buhay ay kanino? Kay Jesus Christ. Kumbaga, yun yung isang ipinaunawa sa atin. Sa letter C, ang sabi nga niya rito, Christ must be all in our personal lives. Ang sabi nga niya rito, magsisimula lamang ito kapag tinanggap na natin ang ating Panginoong Kristo bilang personal Lord and Savior. Hanggat hindi pa talaga natin tinatanggap si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, talaga mahihirapan kang maging sentro ng buhay mo, si Jesus Christ. Kasi ang sabi nga, Christ must be in our personal lives. Ika nga. Magsisimula lamang to kapag tinanggap ko na talaga si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. Ika nga. Kung hindi pa, ika nga, hindi ka makakapag-andar, abanti, ika nga. Lagi kang may pausa, ika nga. Laging hindi ka makapag-move on, ika nga. Oo, minsan, mahirap, pero bahagi yan. Pero kapag dinesisyonan mo na, ito na yung lalakaran mo. Kaya nga sabi nga dito sa Colossians 3:1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano sabi? Kaya't ang pagsumakitan, make an effort. You need effort. You need extra strong effort para magawa mong makalakad sa kalooban ng Diyos. Do not give up, ika nga. Magpatuloy ka, ika nga. Kaya ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. At ang sabi nga niya rito, it's the daily discipline of setting your mind on the things above, not on the things that are on earth. Kumbaga, talagang nasa sa isip na natin lagi ay yung mga heavenly things ang focus ng ating isipan. It requires, ang sabi niya rito, it requires taking every thought captive to the obedience of Christ. Sa 2 Corinthians 10:5, ika nga. Kumbaga, yung ating isipan talagang nakapokus na, nakatutok na sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ika nga. It means, ang sabi niya rito, it means daily casting of the dirty clothes of the old life and putting on the clean clothes of new life in Christ sa Colossians 3:9-10 na pinag-aralan natin last week. Na itong mga kinasanayan kong mga bisyo nito noon, ay akin na talagang hinubad at ang isusuot ko na ngayon ay yung bago, ika nga, kay Kristo, ika nga. Kumbaga, gano'n ang sinasabi niya rito. At ang sabi nga niya rito, it's a lifelong process that happens as you look daily to Christ as your all. Mahabang proseso. Yun yung sinasabi ko, kung gusto mo nang matapos, hindi madelo ka naman. Pero kung ayaw mo,
Lifelong process. Kumbaga, it's a lifelong process that happens as you look daily to Christ as your all. Sa Hebrews 12:1-2, ang sabi nga niya rito, yamang naliligid tayo na makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa trono ng Diyos. Kumbaga, salamat sa biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos na maintindihan natin, maunawaan natin ang buhay na kay Kristo. Pangalawa, ang sabi nga niya rito, maiksi na lang to. Ang sabi niya rito, understanding that we must be Christ-centered in our church life. Yung maunawaan natin na tayo na mga naririto sa church, mga lumalakad sa buhay pananampalataya, that we must be Christ-centered. Nakatuon tayo kanino? Kay Kristo. Sa ating buhay bilang mananampalataya, sa ating buhay, iglesia, ika na. Noong, sana hindi na ngayon, ika na. Noon, ika na, ang buhay natin, lumalakad tayo sa kadiliman. Sa kadiliman, puro payabangan. Puro pataasan ng ere. At dito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, halimbawa, kung payabangan, tatanungin mo, ano nang natapos mo? Ilang taong ka na sa abroad? Ilang taong ka na sa Italia? Ano nang naipondar mo? Ika nga. O, anong natapos mo sa Pilipinas? Anong course mo? Professional ka ba? Ika nga. O, ganito ako noon. Noon yun. Pero ngayon, parehas na lang tayo. Kumbaga, noon, ganon. Kumbaga, pagalingan. O, anong probinsya mo? Taga Laguna ako. Huwag ka sasayaw. Bisaya ako. Ilocano ako. May kanya-kanyang kultura. May kanya-kanyang ginagisnan. May kanya-kanyang gusto. Kumbaga, ganon din. Noon, ang sabi, wala ng Grego, wala ng Hudyo, wala ng Alipin, wala ng Malaya. Pero, ngayon magkakasama tayo, kay Kristo, wala ng pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Kumbaga, may mga differences tayo, pero kung tayo na kay Kristo, ang sabi, wala ng pagkakaiba. In Christ, in all, and in all. Ang sabi rito. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, sa 1 Corinthians 4:7, ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Ika nga. Kumbaga ito yung tinutuwid ni Pablo ang church ng Corinto. Kumbaga, ang lahat ng bagay ay malayang ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Maging ang maging ang kaligtasan, freely given ng Diyos, ika nga, sa tao. Libre. Kaya nga biyaya. Biyayang kaloob ang kaligtasan. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga na yung mga bagay na maaaring maging sanhi ng pagkakawatak-wata, mga maaaring maging sanhi para magkaroon ng division sa loob ng church, ay kinakailangan isang tabi, ika nga. Isang tabi upang nasa gayon, yung Christ bilang Christ must be our unifying center, unifying factor para tayo'y maging isa. Katulad nung sinasabi nga na yung mga false teachers sa Colossians na mga Hudyo, ipinagyayabang nila na sila'y mga
Hudyo, ika nga. Sa kanila ibinigay ang pangako. Pero, ang sabi nga ni Pablo, wala nang pagkakaiba kung ikaw ay na kay Kristo. At ang sabi nga sa Colossians 1:18, ang sabi nga niya rito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat. Ika nga, ang unang nabuhay na muli upang siya ang naging pinakadakila sa lahat ng bagay. We are only members of His body because God chose us in Christ. Kung bakit tayo naririto, kung bakit tayo nananampalataya, ang Diyos ang siyang pumili at humirang sa atin. Rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Ang sabi nga sa Colossians 1:13. At ang sabi nga niya rito, if He had not done that by His grace, we'd still be alienated from Him and His people, having no hope and without God in the world. Sa Ephesians 2:12. Kaya nga, makikita natin na yung maging kabilang ka sa church family, ika nga, isang malaking pribilehyo. Yung makasama ka, magkaroon ka ng kaligtasan, pribilehyo yun. Na magkaroon ka ng kaligtasan at maging bahagi ka ng katawan ni Kristo, ika nga. We are now members of His family. We are served in common Lord under His headship. We all hope for His coming. We are all seeking to grow to know Him better. Kaya nga dito, ang sinasabi, mga kapatid, dahil nga si Kristo ang ulo ng iglesia, kinakailangan lamang na kahit tayo may mga differences sa isa't isa, mag-effort tayo, mag-extra effort tayo para nang sa gayon, yung Christ-centered relationship sa atin ay makita. Katulad ng sinasabi sa Colossians 3:12-14. Kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, magbibigyan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Kumbaga, he goes on to show how to make Christ as our all in our church, sa bahay natin, sa trabaho natin, makita, ika nga. Kaya nga sa mga susunod na pag-aaral natin, yan yung mga ituturo ni Pablo, ika nga. Kung paano ka sa tahanan, paano ka makapagrelasyon, paano ka sa amo, ika nga. At ang sabi nga niya rito, we have to work at loving one another, making Christ central in our relationship because He dwells in all who truly knows Him. Kaya yung relasyon natin, napakahalaga na ang relasyon natin ay nakabase sa katotohanan. Truth at the heart of being rightly related to one another. Truth na sinasabi kung sino ang Diyos, kung sino ka, at kung paano tayo susunod sa Kanya. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, patuloy natin unawain. Kumbaga, yung ibig sabihin na tayo ay na kay Kristo. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, maging sa Ephesians, ang sabi nga niya rito, Christ is the substance and the center of the Christian life. He is all. Hindi na nahagip. Kumbaga si Kristo ang pinakang kailangan natin. Kaya nga tayo tinatawag na Christian, ika nga. Ang buhay natin ay nakakay Kristo, ika nga. Kaya nga, Christian, Christ, I am nothing. Wala ako kung wala si Kristo. He is all. Sa Ephesians 4:3,
Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Sa 1 Corinthians 12:13, tayo lahat, maging Hudyo, Griego, alipin man o malaya, ay binautismohan sa isang Espiritu, maging isang katawan, tayo lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Lahat ng mananampalataya, kung ano yung binigay sa kanyang mananampalataya, sa aking mananampalataya, bilang akong mananampalataya, pare-parehas tayong binigyan, binautismohan sa isang Espiritu. Kaya nga, yung realidad ng buhay, na dahil tayo nasa salaman, may oras at may mga sandali na kung minsan ay nagkakataguhan. Pero, dahil tayo namin kay Kristo, kumbaga yung pag-ibig at aral na itinuturo niya ang ating isinasapamuhay at tayo nabubuklod sa pag-ibig at pagkakaisa. Nagiging bon-isempyo tayo sa loob at labas ng iglesia ng ating ginagawa. Kaya, sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, only through Jesus Christ, a person can be reconciled to God. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon sa Kristo, kung paano tayo muling makikipagkasundo sa Diyos. Hindi sa sarili mong pamamaraan, kundi sa pamamagitan lamang ng pag-amin sa ating mga kasalanan, manampalataya tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang dugong tumagas sa krus ng Kalbaryo, ang sa naglinis sa ating mga kasalanan. At ang sabi nga niya rito, being proud of your worldly fame, of earthly treasures is useless, especially if you do not have salvation in Christ. Ano mang kayamanan mo meron ka sa mundong ito, ano mang kasikatan na meron ka, baliwala lahat yan kung wala kang kaligtasan kay Kristo. At ang sabi nga niya rito, having Christ is all we need because Jesus is the center of God's eternal purpose. Ang pagkakaroon ng buhay kay Kristo ang siyang kaganapan. Pinaliwalag na noon, isinapamuhay, natutunan ng mga lumakad sa New Testament at maging tayo sa panahon natin. Having Christ in your life is to have meaning and purpose in your life. Dati, halimbawa, Sister Jenny, pag-aawitin mo yan, aayaw. Pero grazie Dio, kumbaga, bago maubos ang kanyang talento, ginagamit na niya. At ang sabi nga niya rito, to reject Christ is to reject life itself. Walang direksyon ang buhay mo. Dito sa mundong ito, maging sa walang hanggan. To believe Him is to find everything your soul has been searching for. Siya lamang ang magiging susi, sagot sa mga pangangailangan hinahanap ng iyong puso. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa katotohanan na minsan pa na ipinakita mo sa mensahe nito, Diyos. Minsan pa, dalayan ko, O Diyos, na tunay nga, nawa po, O Diyos, na ang katotohanan nito, kaalaman nito, O Diyos, ay may sa pamuhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom kung paano nga po isasampamuhay ang mga aral na natutunan namin, Panginoon, sa sandali nito, O Diyos. At minsan pa, Ama, tunay nga, nadalayan ko, kung may mga tao pang naririto, O Diyos, na hindi pa tumatanggap sa iyo bilang personal Lord and Savior. Aking dalangin, Ama, na tunay nga, tanggapin ka nila, Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas, sapagkat ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang makilala ka, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras ito. Minsan pa, ang lahat po ng papurit parangal ay tanging sa iyo lamang. Ito po, Diyos, ang aking isang dalangin na may pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen.